Alright mga amigos, kahapon nga po na ibalita ko sa inyo na anumang oras ay pwede nang maianunsyo ang pagpirma o paglagda ni Shakur Stevenson sa Supa Boxing. At ngayong araw nga po nangyari ang ating ibinalita kahapon. Opisyal na pong pumirma si Shakur Stevenson sa Supa. Sabi nga po ni Shakur sa panayam, "Line them up one by one and I'll beat all the top guys once I get them in front of me. With Supa Boxing, I'm going to go after the biggest fights in the sport and I will become the #1 pound-for-pound fighter in the world." Sinabi rin po ni Shakur na wala na siyang pake sa pagiging undisputed. Ang mahalaga sa kanya ngayon ay maikasa ang pinakamalalaking laban na gustong makita ng mga boxing fans. Pero ang tanong nga po ng karamihan, maisa sa katuparan ba ni Shakur na makuha ang malalaking laban at malalaking premyo kung sa Supa siya lalaban? Gayong payat nga po ang roster ng Supa. Well, the answer is yes. Alam niyo naman po sa mundo natin, money talks. Kapag nagsalita ang pera, lahat nakikinig. Ang sitwasyon po ni Shakur ngayon ay walang pinag-iba sa sitwasyon ni Conor Benn na pumirma rin sa Supa. Kahit sabihin natin na wala pang malalaking pangalan na nakapirma sa Supa sa welterweight division, pero nakita nyo naman, ikinakasa na ngayon ang sagupaang Conor Benn at King Ray Ryan Garcia. Kahit sabihin nating under ng Golden Boy Promotions itong si Ryan Garcia, pero kapag pinagana na nga po ang pera, lahat po yan ay nasusolusyonan. Now, kung nabigyan na malaking laban sa Supa si Conor Benn kontra Ryan Garcia, malamang mabibigyan din na malaking laban si Shakur sa Supa. Tulad nga po ng sinasabi ngayon ng ating trusted source. Ayon sa isa nating trusted source mga amigos, babakantihin na rin po ni WBO World Welterweight Champion Devin the Dream Haney ang kanyang titulo para labanan si Shakur Stevenson sa 144-pound catchweight. Ang laban ay inaasang magaganap sa September, October o November. At sinasabi rin po sa report mga amigos na ang magwawagi nga daw po sa Haney versus Shakur ay ang susunod na lalabanan ni Gervonta Tank Davis sa 2027. At kaya naman parang makatotohanan po yung balitang maglalaban sina Shakur at Haney sa 144-pound catchweight. Pag pinuntahan nyo po ngayon yung social media ni Haney at ni Shakur, makikita nyo po na nagtatalo sila ngayon tungkol sa timbang. At kahit lumipat na po ngayon ng PBC sa DAZN, ayon sa mga report, hindi daw po kasama dyan si Gervonta Tank Davis. Iba po ang kontrata ni Tank. Ibig sabihin kung gugustuhin ni Tank labanan si Shakur, maaaring mag-usap ang Supa at ang PBC. Dahil hindi nga po nakatali ang PBC sa DAZN kapag ang usapan ay laban ni Gervonta Tank Davis. Yan po ang sinasabi sa mga report. Kaya naman yung dalawang pinakamalaking laban na posibleng makuha ni Shakur Stevenson ay posible pong maibigay sa kanya ng Supa. Matalinong galaw po yung pagpirma ni Shakur sa Supa dahil no restriction. Wala na siyang paki ngayon kung di siya maging undisputed. Kasi kapag marami ka nga pong titulong hawak, kadalasan naaantala yung malalaking laban mo dahil sa pagbibigay ng mga mandatories ng mga sanctioning bodies tulad ng kanilang ginawa kay Dimitri Bivol. Imbis na rumekta na kay Artur Beterbiev, kinailangan pang dumaan at dumepensa sa isang challenger na hindi naman kilala na si Michael Eifert. Anyway mga amigos, kapag binitawan naman daw po ni Devin Haney ang kanyang WBO World Welterweight title at mas piniling labanan si Shakur kesa kay Keyshawn Davis, mapapalaban naman daw po itong si Keyshawn Davis kay Brian Norman Jr. para sa vacant WBO World Welterweight title. Malasahin ang baraha, patunayan